Na galit yung mga DDS po kasi pinangaralan sila ng Commission on Elections. Yung kanilang amo, si Sara Duterte, pinangaralan ng COMELEC na hindi niya pwede ninyong gamitin ang 32 million na mga bumoto sa inyo bilang pansalag sa impeachment. Yun ang pinagmamalaki nila, yung 32 million. Ang sabi ng mga DDS vloggers, sabi nga natin mga kababayan, yung 32 million na mga botante po, nalosaw na kasi 31 million plus mga Marcos supporters. Sumabit lang po si Sara sa Marcos, pasalamat siyang naimbita siya. Baka nga sising-sisi, mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pati si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Kasi despite mga kababayan ng mabubuting ginawa nila, kay Sara Duterte, sa pamilya Duterte po, kay Digong, na sumakay din sa Marcos supporters noong 2016, ito na ngayon, pinagbantaan pa yung kanilang buhay. Tama po mga kababayan? Pero siyempre, yung ating Pangulong Bongbong hindi na magsasalita. Pero sa tingin ko po, sa reading ko po mga kababayan, deep in their hearts, sising-sisi kung bakit mga kababayan, kinuha ko pa nila si Sara bilang katandem, ka-unit team, na isang malaking banta mga kababayan pala sa kanilang buhay at sa national security dahil sa alliance ng pamilya Duterte sa China. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo ang balitang ito na pinangaralan ng COMELEC si Sara at ang mga DDS, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung sinabi mga kababayan ng COMELEC na hindi ninyo pwedeng gamiting pansalag sa impeachment yung 32 million na bumoto kay Sara. Tama po. Yan sabi dito sa report ng People's Tonight. Hindi maaring gamitin ni Vice President Sara Duterte bilang pansalag ang 32 milyong boto na kanyang nakuha noong 2022 elections para pigilan ang impeachment process na inihain laban sa kanya ng iba't ibang grupo. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia, umusok po yung mga DDS. Supalpal kasi po sila, yung kanilang mga propaganda. Yung 32 million po, umayaw na. Nangagsisi, mga kababayan. Ang patunay po na wala na yung 32 million kasi nakilala na nila ang tunay na kulay, ang totoong pag-ugali po ni Sara Duterte. Napakasama pala ng pag-ugali ni Sara Duterte at ng pamilya Duterte, mga kababayan. Sangkot sa kung ano-anong mga kakilakilabot na krimen. Yung asawa ni Sara, si Attorney Manscarpio, kasama doon sa sangkot mga kababayan sa drug smuggling. Yan po. Kasama siya sa report ni Akop. Yan Duterte's
Duterte, his son-in-law, Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, and close associate Michael Yang orchestrated these operations through the Bureau of Customs bribery scheme known as the TARA system. Among the cases cited was the tale of two shipments involving 6.4 billion and 3.4 billion worth of shabu smuggled in 2017 and 2018. Witnesses Mark Taguba and Jimmy Guban detailed how Duterte's son, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, his son-in-law Manasseh Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, and close associate Michael Yang orchestrated these operations through the Bureau of Customs bribery scheme known as TARA system. Sabit po, mga kababayan. Yes, tama yung analysis ni political analyst Ronald Llamas. Yung mga Duterte po, lalo si Inday, damaged goods na niya. Kaya, naisip po ni Digong na kung halimbawa makulong si Sara dahil sa mga kagagawa nila, si Robin Padilla ang patatakbuhin bilang Pangulo. Di ba? Na malabo mga kababayan na manalo. Kasi siyempre, kilalang kilala na sila, mga kababayan ng ating mga mamamayang Filipino. With all the hearings ng Quadcom na pinanonood po ng milyon-milyon na mga Filipino, tinalo na yung Netflix. Sabi po yan ni Congresswoman Jinky Luistro. Ngayon, balikan natin itong kwento kay Sara na pinagsabihan ng COMELEC yung kampo. Iniyan ninyo pwedeng gamitin yan na pansalag, yung 32 million na bumoto kay Sara. COMELEC chief kay Sara, 32 million votes mo, di uobra sa impeachment. Kanyan, mga kababayan, yung mga supporters ni Sara. So, reaction siya mga kababayan ni Garcia sa sinabi ni BP Sara na hindi siya basta-basta mapapatalsik sa pwesto dahil ibinoto siya ng 30 milyong mga Pinoy noong May 2022 na itinuturing sa isa sa pinakang mataas na bilang ng boto sa isang nahalal na opisyal sa kasaysayan. Tama, hindi ko mo, ikaw yung may pinakamalaking boto, hindi ka na pwedeng tanggalin. Ang impeachment case mga kababayan, kapangyarihan yan ng Congress. You can be impeached kahit pa yung boto mo, 100 million. Di ba? Binoto ka pa alimbawa ng 100, alimbawa pa man lang po. Kasi yung mga botante natin, total yata mga 60 million na rin. Pero hindi man siya bumoboto lahat. Kaya si Sara mga kababayan, 32 million yung nakuhang boto kasi 31 million mga Marcos supporters. Kulang-kulang sa 1 million po ang DDS. Kaya nga po hindi sila makaipon po ng more than 1,000. Sa people power, sa EDSA shrine na people power na gusto nilang mangyari. Walang people, mayroon polpol. Mga polpol na mga supporters niya na mga kulto. Wala nandun mga vloggers na lang po na wala mang mga credibility. Wala nang maniwala. Kahit yung pinakasikat nilang vlogger pong si Marlica, tiningnan ko yung mga viewers po. Bumaba na. Hindi na yung dating laging 100,000, 200,000, 300,000 yung nanonood sa per video niya. Bumaba na rin. Nagsawa na yung mga followers niya. Na-discover na siguro na lahat man na niya kasinungalingan, marites ang mga kwento nito. Ang iba sa mga followers ni Marlica, mga dati kong viewers po na nagagalit sa akin. Ngayon, siguro, yung mga viewers ko dati noon, nung sumusupport pa ako kay Digong, sising-sisi na rin. Kaya lang, siyempre, ang tao, ma-pride. Nahihiya na silang bumalik sa panonood sa akin. Pinanindigan na lang nila, mga kababayan, yung kanilang maling desisyon na umalis sa panonood sa akin, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, malayo itong mga vloggers ninyo po dyan sa DDS. Sa akin pong experience sa media, 40 years ako sa mainstream media. Pabobodol po ako sa mga tulad ninyo. Share sila ng share mga kababayan ng mga videos ng mga DDS vloggers para i-influensya ako.
Malabo po na mangyari ang inyong panaginip. College pa lang po ako, second year college pa lang po ako, reporter na ako. Matindi yung aking exposure po sa mainstream. Asa pa kayo. So sabi dito sa balita, sa ngayon, 2 impeachment complaints ang inihain sa House of Representatives laban kay Sara Duterte. Bunsod ng questionabling paggastos ng 612.5 milyong halaga ng confidential funds at ng Vice President at ng DepEd, Office of the Vice President at DepEd, kung saan siya dating nagsilbi bilang kalihim. So balit, iginiit ni Garcia na hindi automatikong mapapatalsik si Duterte sa pwesto sa kabila ng paghahainan niya ng impeachment complaint sa Kamara dahil ito ay isasalang pa sa pagdinig sa Senado. Bukod sa impeachment complaint, maaari ring maharap sa patong-patong na kaso kriminal si BP Sara dahil sa isyu ng paglustay sa confidential funds ng 2 tanggapan. O ngayon, nasabi na natin. Pag halimbawa po na ipadala sa Senado yung impeachment case for impeachment trial, inakwit ng mga senador, lahat ng mga senador na kumampi kay Sara, alam na natin yung gagawin. Isushoot natin lahat ng dikit po, lahat na supporter ng mga Duterte na mga senador. Damay si Amy Marcos, bahala man siya sa buhay niya. Isushoot natin sa inidoro. Kasi bakit natin ibuboto ang mga taong ito? Kampi sila sa mali. Di ba? So tayo po may ultimate power. We will exercise our power sa pamamagitan po ng ating pagboto sa 2025, lalo na po sa 2028 elections. Tama po mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.